Magandang araw sa inyo mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Laban sa Bungiro. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang Day of Fights Limbering. So, ano itong limbering sa araw po ng laban? Sa conditioning po, napakahalagang aspeto po ang limbering sa araw po ng laban. Kasi dito sa limbering, nabibigyan natin ang ating mga manok panabong na magkakaroon po ng adjustment sa ilaw. And then, dito rin maobserbahan ang kaniyang kondisyon, kung nasa peak ba siya or nag-off ba yung manok natin. So, talakayin natin kung ano ito. Mga kasabong, sa araw po ng laban, maganda kung alas 4 to alas 6 po ng umaga ang alis ninyo papuntang sabungan. Wala pang traffic at usok niyan sa daanan. So, hindi pa polluted. So, kuhanin ninyo ang manok ninyo sa kulungan at ilimbir ng sandali bago umalis papuntang sabungan. Mga 20 minutes po para magkakaroon po siya ng panahon na makaipot. Tingnan ninyo kung ano yung ipot niya, yung moisture ng ipot niya. Ang purpose naman po ng limbering po talaga ay maka-stretch ang manok at maka-dropping or tinatawag nating ipot. Ayan. At least maobserbahan mo ang kanyang ipot at may idea ka kung anong moisture mayroon yung manok ninyo para ma-correct ninyo yan pagdating sa sabungan pagka alas 7 magpakain kayo. And then, bago po ipasok sa lagayan sa pag-travel, kailangan mag-drop po kayo ng mga anti-stress. So, kagaya ng mayroon tayong mga anti-stress, mga reload plus or yung Multimax DS, or bahala na kayo kung ano yung mga anti-stress na gagamitin ninyo during traveling. Kasi po mga kasabong, ang laki po ng sa traveling, tsansa na magkaroon ng stress ang inyong manok pagka hindi kayo marunong mag-handle. And then, pagdating sa sabungan, i-prepare ninyo yung 3x3 ninyo. Yung folding pin ninyo para ilimbir ninyo yung inyong manok. Ayan po. And then, yung 3x3, lagyan po ng fluorescent kung medyo yung ilaw. O kung may ilaw naman, di wag na. Yung 3x3 na may mattings, maglagay kayo ng mattings, no? Linoleum or rubber plastic mattings. And then, pag kinuha nyo manok, spray 5 mist of water sa mukha, and then, ayusin yung balahibo para maging presko siya. Ayan. Lagay sa limber pen para makalanghap ng sariwang hangin or makita ang kapaligiran. Dahil galing yan sa travel, so siguraduhin hindi po stress ang manok ninyo. Ayan po. And then, kumuha po kayo ng yung fight schedule para matansya po ninyo yung kain ng inyong manok panabong. Dahil po, mayroon tayong tinatawag na fight schedule, yung pointing feeds ninyo, kung gaano karami yung ibibigay ninyo. Ika nga, mayroon tayong sinasabi na it's better to underfeed than to overfeed. Ayan po. So sa alas 7 po ng umaga, magbigay po kayo ng pakain alinsunod sa fight schedule. Ayan. Tapos ng kain, ilagay na sa resting stall. Ayan po. Yung resting stall ninyo dapat may dapuan. Kasi yan po yung parang tulugan ng manok. Hindi po makakapahinga ang inyong manok panabong kung walang hapunan. Kaya dapat may hapunan yan, magdala kayo. Dahil minsan,
sa mga sabungan, wala yung mga hapunan na yan. Ayan. So pag nasa resting stall na sila, every 3 hours, ilimber po ninyo yung manok ninyo para magkaroon po ng normal na metabolismo at hindi mag-muscle bound po ang manok ninyo dahil sa sobrang kulong. Ayan po. Kasi binabigyan ninyo ng pagkakataon yan ang yung mga manok panabong ninyo na mag-stretch at saka mag-drops, makaipot po. Obserbahan ninyo ang droppings ng inyong mga manok panabong. Ayan, para at least makorek ninyo kung basa, mag-ano kayo ng pagkain na dry. Ayan po. Pag sobra namang dry, mag-induce kayo ng tubig din. Parang i-adjust mo. Kung pinakadabis niyan, doon pa lang sa pagkain. In-adjust mo na. Ayan po. And then mga kasabong, pagka sinabi po ng runners na limber na, ayan, kunin ang manok sa resting stall and then ilagay po sa limber pin na may ilaw sa taas and then sa baba may matings yan. Lagyan nyo ng dahon ng saging. I-scratch ninyo ng mga 1 minuto para mawala yung sa sobrang pahinga. Yung nag-muscle bound na, no? And then of course, no, ang limbering naman kasi, ang paglilimber para maka-adjust po sa ilaw ang kanilang mata na ating mga manok panabong. Ayan. And then, pagka medyo naka-adjust na sa ilaw, kuhanan mo ng teaser ka para makita mo kung ano yung ugali niya pagka may teaser ka. Para ma-excite siya. At least para ang pinaka-purpose kasi niyan ay para gumalaw yung manok at ma-excite. Ayan, gigisingin natin siya. I-prepare natin sa laban niya. Ayan. And then, obserbahan ninyo. Makikita mo yan. Titingnan mo kung nag-pick ba talaga yung manok. And then, pagka tinawag kayo na lalagyan na ng tari, punta kayo sa mananari. And then, doon, titimbangin ulit yan. And then, of course, mga kasabong, good luck na lang, no? Kasi ang sabong, 50-50 po ang chances of winning. Pagka magaling kayo magkondisyon na inyong manok panabong, mayroon po kayong 85% of winning. So, maraming salamat pala sa ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga subscriber. Sa wala pa po dyan, mag-subscribe na kayo dahil para at least mabigyan ko kayo ng mga tips, ideas, ang karunungan po tungkol sa sabong. Marami pong salamat sa inyo.